Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa April 20 hanggang 26. So alamin po natin naghihintay para sa inyo. But first, mga Capricorn, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot para sa dulo ng ating reading. Kung meron kang pang malakasang question, hawakan mo yan and wait for the end, sasagutin po natin yan. Okay? Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Capricorn ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga Capricorn, salamat po sa lahat mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, at patuloy po sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Okay. So, in the background of your reading, meron kang the Five of Swords. Actually, this week, pinapayuhan ka Capricorn to pick your battles. Okay, ngayong linggong ito, kailangan ay isipin mo mabuti kung ano ba yung mga bagay na dapat kong i-big deal sa hindi. Ano ba yung mga bagay na dapat kong patulan sa hindi. Lagi mo isipin, worth it ba yan pag pinatulan ko yung taong yan? Worth it ba tong gulo na to na dapat ko pang bigyan ng reaksyon? Should I move away? Should I walk out? No? Panahon to para hindi gawing komplikado yung mga bagay-bagay. So always prioritize kung ano yung mga dapat kong unahin na importante kesa makihalubilo ako sa mga panggulo lamang. Okay? Importante yan sa'yo this week. Iwas away, iwas gulo, iwas komplikasyon, iwas komprontasyon, no? Panahon to para panatiling payapa ang lahat, para yung mga inaalagaan mo, hinahawakan mo, ay hindi mapurnada or hindi maapektuhan. Especially here in your core energy, meron kang the High Priestess. No? Si High Priestess is all about you trying to connect to your instinct. Alam mo kung ano yung mga bagay na dapat kong iwasan, dapat kong wag na lang sabihin, no? May mga bagay na ganyan this week na, ay sige, palagpasan ko na lang to, siguro nga hindi importante. Ganyan na lang. Meron sa inyo napakaliwanag ng inyong mga panaginip. Madalas ka makarinig ng mga kanta na bigla-bigla ka maapektuhan, mga posts sa Facebook o sa social media mo na parang tinamaan ka bigla, para mensahe sa iyo yon ng yung spirit guide. No? Some of you are asking for a sign, asking for clarity, asking for answers sa mga bagay na parang bibitawan ko ba, lalayo na ba ako? Hindi ba talaga worth it ito? Narinig ko na alam mo na alam mo sa puso mo to Alam mo kung ano yung dapat mong aksyon, dapat mong gawin, dapat mong ihakbang. So, katigan mo this week ang iyong sarili pagdating sa mga dapat mong gawin. High Priestess, the Four of Swords. Sabi dito, isurrender mo na yung mga bagay na pinipilit mong mangyari or pinipilit mong makuha na alam mo naman na hindi nakapuwersa-puwersa. Especially here, tayo sinasabihan ka, worth it ba yan? Worth it ba yung pagkapakamartir mo dyan? Worth it ba yung um, yung parang sakripisyo mo doon? Parang panahon na para ipahinga ito. Kasi alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mo nang isuko. Alam mo yung mga laban na dapat ko nang hindi bigyan ng energy. And I need to preserve my own peace of mind, my own quietness, my own equilibrium. 'Di ba? Parang pinapayuhan ka dito to rest, no? Because kapag nagpahinga ka Capricorn, diyan lilinaw ang isip mo. Okay? Diyan mas dikit sa isip mo yung intuitive download mula sa higher power. Lilinaw ang isip, mararamdaman mo na, sige nga, siguro gato dapat kong gawin. Kaya kunin mo yung mga pagkakataon na magpapahinga ka. Tulog sa kwarto, yung bang bago ka matulog, mag-isip-isip ka, pag muni-munihan mo, lilinaw sa'yo yan. O kaya halimbawa pag naliligo ka, or pag nag-malling ka or punta ka sa park o magbakasyon ka this April, pwede pa rin, no? Since bakasyon pa naman para sa iba.
So, kunin mo tong chance na to really bond with your friends, bond with your family. Pag magaan na yung feeling mo, papasok sa iyo yung mga sagot or yung mga kaukulang aksyon sa mga bagay-bagay. Okay? So, wag mong atrasan yung mga pahinga. Kung kailangan mo umalis dito para makapag-isip, gawin mo. Okay? So, Capricorn, ano ba yung mga nais mong ma-receive this week? I-comment mo na yan sa ating comment section. Darating yan. Okay? Sulat na po sa baba. In the area of what you need to focus on, meron kang the Nine of Wands. Many of you ay pinapayuhan na kumpunihin mo na daw yung sira na yan sa bahay. Meron ako narinig dito na parang meron na nga sira, tagal lang dapat ayusin, pero ina-avoid mo. Narinig ko dito na kumpunihin na, no? Ayusin na, and make sure na hindi na yan sa gabal moving forward. Okay? For many of you, pinapayuhan ka talaga na magpahinga. Magpahinga ka, pagod ka na. You keep on fighting, you keep on doing things in a regular motion. And kaya lalo daw walang nangyayari. It's because kulang ka sa pahinga, kulang ka sa pag-iisip, kulang ka sa gap. No, halimbawa, yung nilalakad mong dokumento, pabalik-balik ka na, halos 2 months na walang nangyayari, lahat rejected, halimbawa. So, ilaan natin tong linggong ito para magpahinga, tapos i-evaluate natin. Parang, teka, mali ba talaga ginawa ko? Saan ako nagkamali? Baka panahon na para lumipat, baka panahon na para i-quit ito, and then focus tayo sa ibang bagay. Narinig ko dito, kailangan mong mag-pause, hindi para bumitaw or para sukuan yung gusto mo, but to find other solution or find other way na maaaring magpagana talaga sa'yo. Kasi nakita ko dito, tong ginagawa mo, kaya ka nahihirapan, it's because mali. Or talagang meron kang dapat makita na hindi mo nakikita. Kaya kailangan talaga magpahinga muna para maramdaman mo, ma-feel mo na, ay oo nga, no, para may mali doon. So once mabago mo yun, dito ka tunay talagang aasenso or aandar dahil na-fix mo na yung dapat i-fix. Okay? Nine of Wands, the Eight of Swords. Okay. Sabi dito, dalawang 8, you have the abundant energy. Talagang kaya mong ipanalo, mapayabong, mapaganda yung isang bagay. And you have the power. Malakas ka, magaling ka, mahusay ka. So, use your power to win something. Pero dahil 8 of Swords ito, 2 beses pang lumabas, sinasabi dito na minsan, ikaw daw mismo kasi ang parang kinukulong mo sarili mo eh. Minsan, kina-question mo din ang sarili mo kung kaya ko ba talaga, open ba talaga ako dito, kaya ko bang ipanalo, kaya ko bang malagpasan. Kaya minsan kahit simple lang naman yung isang bagay, lalong nagiging komplikado. No? So pinapayuhan ka talaga magpahinga para makita mo yung halaga mo. Matanaw mo kung gaano na ba kalayo ang narating ko. Kasi pag naisip mo na, ay, ang layo-layo na narating ko, dyan ka gaganahan eh. Diyan ka magkakaroon ng malaking tiwala sa iyong sarili na, sige, continue natin to kasi kaya ko pa. So, kailangan ngayon ng paghinto para ma-improve mo ang sarili mo para pagbalik natin, okay na. Okay? So, Capricorn, ano ba yung mga nais mong matupad bago dumating ang birthday mo sa dulo ng taon na ito? 'Di ba? Ang birthday mo malayo pa naman. Pero ano ba yung mga gusto mong matupad when your birthday comes? Comment down below. In the area of what you need, meron kang the Ten of Swords. Ang kailangan mo dito, Capricorn, is to stand up. Huwag kang bibitaw, huwag kang papalugmok sa problema mo. Ganyan talaga ang buhay. May problema, may pagod, may kayod, may pagkadapa, may rejection, may disappointment, may heartbreak. Pero dapat hindi dyan matapos ang kwento mo. Okay? Piliin mo laging bumangon. Lagi mo isipin, may chance pa ako ha. Meron pa akong new way. Meron pa akong new opportunity. Kaya kung madapa man ako ngayon, magpapahinga lang ako, pero pagbalik ko, lalaban pa rin ako. At yung pagbalik mo, meron ka ng new idea, meron ka ng new strategy, at mas malakas na yung loob mo. No? So wag mo laging isipin na ang ending ay katapusan kasi ang ending ay bagong simula. Ang ending ay merong bagong pagkakataon.
So, wag mo nang iyakan pa, wag mong tambayan yung pagkalugmok mo dyan dahil nauubos ang oras mo. Sabi ko nga lagi, hindi umiikot ang mundo para sa'yo. Kapag nanatili ka dyan, kapag nakadapa ka dito at umiiyak, at talaga namang dinadamdam yung pagka-victim mo, iikot ang mundo pa din at hindi ka niya hihintayin. So, kailangan bumangon ka dyan, be a fighter, and choose to begin something new. Ten of Swords, the Hanged Man. Yes. Itong pagkaantala sa buhay mo. Siguro halimbawa, na lay off ka, o kaya yung trabahong inaasahan mo natenga, or nauwi sa wala, talaga namang feeling mo stuck ka dito. Pero ito yung moment na kailangan mong i-realize na ito yung pagkakataon ko para ma-evaluate ko lahat. Nakita ko kung ano ba yung dapat ko ng layuan, saan ako pupunta for the next 10 years, ano ba yung mga dapat kong baguhin sa sarili ko, no? Kasi kapag na-realize mo yan, diyan ka talaga tunay na maliliwanagan, paabante. At kung ano man yung mga pagkakamali noon, hindi mo na siya mauulit ngayon. So, kunin mo tong chance na to reflect, to enlighten yourself, para yung mga lessons na to ay manatiling past na lamang at makaabante ka na at wala ng delay. Okay? Pinapayuhan ka ngayon to really namnamin lahat ng nangyari. Huwag nang iwasan, huwag nang bitter, kunin mo lamang yung lesson mula doon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Page of Swords. Ngayon, may darating sa iyong magandang balita. Either halimbawa, sasabihan ka, "Uy Capricorn, ready na, so good ka na doon." "Uy Capricorn, ikaw pinipili namin." "Uy Capricorn, okay ka ba dito sa time na to? Punta ka naman." Ito yung mga bagay na good news sana, pero takot ka kung lalaban ba ako? Kukunin ko ba? Susugurin ko ba? I-accept ko ba? Marami kang ganyan. Nag-overanalyze ka, nag-overthink ka kung kaya mo. Pero the fact na sa'yo binigay, sinasabi dito na, sige, tanggapin natin. Sige, tignan lang natin kung kaya ko, kung pwede ba sa akin, kung swak sa akin. Kaya importante dito, Capricorn, na magpahinga ka muna para itong papasok na to, mapag-isipan mo at ma-feel mo na, sige, sabi ng damdamin ko, sabi ng instinct ko, lalaban ako. No? So, tinan mo siya. Bata pa siya, pero sinubukan niyang hawakan yung espada. Kahit mabigat, ilalaban niya yung sarili niya. Kahit di siya marunong, susugod siya sa gyera. So parang ganoon ka ngayon. Kahit hindi ka pa expert, kahit hindi ka pa marunong, kahit parang feeling mo kulang ka pa sa expertise or lesson or knowledge, lalaban ka, susugod ka. Itatry mo. Kasi your instinct is telling you to do so. At kahit paano, may payapang pakiramdam eh. Relax ka eh. You will feel it in yourself na parang, itong choice ko na to, I feel so enlightened. I feel so calm, serene, payapa eh. So kahit parang feeling mo nakakatakot, parang feeling mo marami pa akong kailangan malaman, pero yung desisyon na pagsugod, maluwag eh. Gusto mo eh. So that is your sign. Okay? Page of Swords, the King of Cups. Okay? Pinapayuhan ka dito na huwag gamitin ng emosyon sa bawat desisyon. Okay? Be mindful, be gentle, be kind, be open, and para talihin mong balanse ang buhay mo ha. Huwag kang papaapekto sa mga outside forces, sa mga triggering ng ibang tao, sa mga bashers, sa mga pumupuna, sa mga nanlalait. Keep your cool and focus tayo sa laban natin. Okay? In the area of your near future, meron kang the Death card. Things will eventually end. No? Kung ano man tong mga bagay na nahihirapan ka at parang feeling mo walang katapusan, gusto ko nang lumayo, gusto ko nang hindi i-big deal yan, I want to have a lighter, better life. At dahil pinahinga mo yan at parang sabi mo, ayoko nang patulan, diretso na ako sa mga bagay na gusto ko. Yung instinct ko, tinatawag ako to just focus on the great things. Yun, eventually nag-transform ka. Yung mga kaputol-putol, naputol. Yung mga ending ng hardship, nag-end. At talaga namang papasok ka sa new era. Tingnan mo yan. 'Di ba? Sa likuran ng mga pillars, may araw. Sumisibol yung araw. So, ibig sabihin, bagong simula, bagong pag-asa, bagong pagkakataon para sa'yo. Kaya kung may mga bagay sa buhay mo ngayon na natapos, naputol, napurnada, nauwi sa wala, isipin mo na lang na hindi yun para sa akin. Dahil merong bagong simula na naghihintay. Okay?
Death card, the Nine of Wands. Yes, 9 is here telling you to release. Pakawalan mo lahat ng takot, inhibitions, duda, negativity. Para nang sa ganon, yung bagong simula marating talaga. No? Sabi dito, you have the 9. So malapit na. Malapit ka nang matapos sa hardship na yan. Kung nahihirapan ka sa isang relasyon na parang gusto mo nang putulin, gusto mo nang makawala, mangyayari. Kung ito man problema sa pera, huwag kang mag-alala dahil mag-end na yung hardship na yan at mag-transform na yung problema into something na pabor sa'yo. So, wag mo laging isipin na pang matagalan to, magbabago pa yan. Your hardship, your hard work, lahat ng dedication mo ay talagang magdudulot sa'yo ng transformative week. Congrats po. Okay? In your challenge, meron kang the Empress card. Minsan, nakalimutan mo daw pahalagahan ng iyong sarili. Kumain ng tama, matulog ng tama, gawin yung mga ikinaliligaya mo. No? Minsan, sa sobrang sipag mo magtrabaho or gumawa ng mga bagay na responsibilidad mo, nakakalimutan mo ang sarili mo. Example, nagkatrabaho ka sa umaga, pag uwi mo, nag-online selling ka pa, naglilinis ka pa ng bahay, inaasikaso mo pa yung schedule para sa kinabukasan, wala ka ng time to relax. Wala ka ng time for yourself. So your spirit guides are advising you, Capricorn, to take care of your health, take care of yourself. Kasi pag okay ka, okay lahat. No? Sa panahon to para isipin din yung tamang kain, exercise. Pag gusto mong manood ng sine, manood ka. Pag gusto mong kumain ng ganito, bumili ka niyan. Reward mo yan sa lahat ng hard work mo. So do not forget yourself in the process of your success. Okay? Pag kailangan matulog, magnakaw ka ng tulog dyan. Halimbawa, wala kang oras para matulog. Kahit yung mga power nap, kahit yung mga parandaliang tulog, kunin mo yan para ma-replenish ka, ma-rejuvenate ka, para nang sa ganun marami ka pa ring energy to do so. Kaya nga sabi ko sa inyo, minsan kulang ka sa pahinga, kulang ka sa tulog, kulang ka sa time for yourself. Kaya this is the week na talagang bibitaw ka pa ng dalian para makapag-prepare for something more in the coming months. Okay? Empress card, the Wheel of Fortune. Okay? Sabi dito, paano daw iikot sa iyo ang kapalaran kung ikaw daw mismo kapos ka? O kung ikaw daw mismo wala kang ginagawa for yourself? No? Some of you may sipon. Some of you parang masakit ang ulo, may migraine. So baka makaantala iyan sa pag-ikot ng swerte mo. Baka maapektuhan pa tong pinapangalagaan mo. Kaya ngayong linggong ito, Capricorn, makinig ka, no? Unahin mo muna ang sarili mo. Hindi naman masama na this week bumitaw panandalian o magbakasyon or mag-day off or mag-leave muna. Pwedeng ganyan, no? Because importante sa pag-ikot ng kapalaran mo yung sarili mo. Kaya prioritize yourself. Pagbalik mo next week or after 2 days, halimbawa, pwede mo na ulit asikasuhin yan. Sinasabi ko sa'yo, pagbalik mo, mas magana ka, mas energized ka, mas mabilis ka kumilos, mas desidido ka, parang ganyan. So, okay lang mag-day off for 3 days or 2 days pag kaya. At para yung ikot ng swerte mo gumanda. Okay? Pinapayuhan ka rin dito, Capricorn, to do not doubt yourself pagdating sa mga bagay na inaalagaan mo. Okay? Sabi dito, hindi naman kailangan magpakapagod o magpakahirap sa ginagawa. Ang importante lang, tutok ka at saka hands-on ka. Sapat na yan. Okay? In your fortune, meron kang great adventure, take a risk, venture forward. Panahon daw to talaga para gumalaw, kumilos. Gumawa ng mga bagong bagay, nakakaiba sa'yo, yung hindi nakasanayan, yung hindi mo siya comfort zone. Tingnan mo nga, sabi dito kay Page of Swords, kahit hindi ka marunong, kahit feeling mo hindi ka pa expert or kulang pa sa knowledge mo, susugod ka because you trust your instinct, you trust yourself. At yun yung mga bagay na dapat mong venture forward or i-risk this time. In your fortune, meron kang the Moon card. Moon card this week, kung ano man yung problema mo, matatapos na yan. Your temporary problem will end. Congrats po. Many of you, yung question mo, yung mga bagay na hindi mo alam, yung mga bagay na hindi mo masagot-sagot noon, the answer will come. Maliliwanagan ka rin sa sagot, sa clarity,
Kung ano yung mga dating hindi mo kayang panghawakan, ngayon parang sigurado ka na, no? At alam mo na yung mga itatahak mo, alam mo na yung ilalaban mo, alam mo na rin kung ano yung mga dapat layuan, dapat iwasan. Things will get clearer. At yung mga tanong dati na ang hirap-hirap mahalongkat kung saan ko kukunin to, you will know now. Congrats po. Moon card, the death card. Yes, things talaga are changing. Things are ending. Your temporary problems, your fears, your worries, lahat ng kinakatakot mo, it will end this week. Congrats po. Kung dati parang ang labo-labo ng lugar, hindi ko alam kung paano ako pupunta from point A to point B. Ngayon, ending na yung hardship dyan. Malalaman mo na yung tamang gagawin para maitulay. Congrats po. In your fortune, you have believe in the impossible. Maniwala ka sa imposible. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Ito yon with the Eight of Swords. Lagi mo iniisip, hindi ko kaya, hindi ako marunong, ang hirap-hirap, dead end na to, hindi na ako makagalaw. Nasa isip mo lang yan. Believe in the impossible, that you can create, you can build, you can harness, you can make things come true. Laban-laban. Huwag kang papaisa, huwag kang papa-intimidate sa iba. You can win what you want to win. Okay? Eight of Swords, the Eight of Cups. 888 talaga to. Napakaswerte mo, abundant, and also powerful this time. Kaya mong kumawala sa mga bagay na dati hindi mo ata kaya. Iniisip mo, hindi ko siya kayang iwan. Mahal ko siya, dito lang ako forever. O kaya, hindi ko kayang umalis sa trabahong ito kasi iniisip mo, wala nang ibang tatanggap sa akin. O kaya, hindi ko kayang mag-solo kasi iniisip mo, nakadepende ka sa iba. Pero ngayon, magkakaroon ka ng pambihirang tapang para umalis sa mga bagay na kumulong sa'yo for a very long time. At ngayon, hahanapin mo talaga yung para sa'yo. Yung happiness mo, fulfillment mo, yung satisfaction mo sa buhay. Ayaw mo na magpakulong sa kakarampot. Ayaw mo nang magkasya sa kakaunti. Kaya ngayon, pinapalaya ka ng spirit guides mo to find what's truly is yours. And wag kang mahiya, wag mo hayaang harangan ng sarili mo na mga bagay na gusto mo talagang makuha. Okay? It's all about you moving away from the prison na ginawa mo para sa iyong sarili. Panahon na para kumilos at kumawala at kunin yung para sa iyo. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Turkey, someone is behaving stupidly. Meron daw pong tao sa buhay mo na engot-engot, tatanga-tanga, hayaan mo siya. Let that person learn their lesson at unahin mo na lamang yung sa'yo. Okay? You have Quill, get back to the basics. Sabi ko nga sa inyo, simplehan mo lang. Huwag mo gawing komplikado. Kung ano lang yung kaya mo, yun na yun. And don't make things so hard for yourself. You have Pin, new job and career. Sa mga naghahanap po ng bagong trabaho, this is your sign. Meron daw po kayong new career or job na darating this week. You also have Camel, persevere and you will overcome problems. Sabi ko nga, basta magsipag ka lang, no? Labanan mo yung mga dapat labanan. Kayang-kaya mong masolusyonan yung problema. Pero pag gusto mo munang bumitaw ngayong linggong ito, magpahinga, bumitaw panandalian sa problema, okay lang yan. Kasi isa yan sa mga ingredient para tunay na masolve yung problema. Okay? Ang outcome ni Capricorn for April 20 to 26, the Hierophant. Okay. Nakita ko dito yung approval. No, parang meron ka bang in-applyan, meron ka bang kinakausap, whether boss to, HR, or authoritative figure. Kitang-kita ko dito na yung sagot niya, oo, pabor sa'yo. No, kung meron ka bang pinapasang project or presentation o meron kang taong hinihintay na sabihin sa'yo yung sagot, ito yung sign mo, it will be given to you and the answer is yes. Approve, signed, sealed, makakalarga ka na at talagang pinayagan ka. Parang ganyan. Congrats po. Hierophant, the Justice card. Yes, yes, yes. Talaga namang approve. Kitang-kita ko rito, kontrata, no? Some of you are getting married, either civil wedding ito, o kaya meron po kayong legal battles at talagang pabor sa iyo yung outcome. Congrats po. No? Makakalaya ka na sa away na yan, sa gulo na yan dahil pumabor sa iyo yung hustisya at ikaw ang pinaniwalaan, sa iyo binigay yung reward o kaya nakuha mo yung bagay na kinukuha mo talaga doon at nakuha mo siya ng buong buo. Yung hustisya ay dumating para sa iyo. Congrats po. But for others dyan,
Congrats sa kontrata, congrats sa negotiation, sa agreement, pabor sa iyo ang outcome. At talaga namang nagustuhan ka nila and nakita nila kung ano yung gusto mong ipaglaban, kung ano yung gusto mong i-present, and they are understanding and full-heartedly accepting you to be part of this industry or this galawan na ito. So congrats, talaga namang na-harvest mo yung good outcome or good karma, nakuha mo yung matamis na oo. Congrats po. So, Capricorn, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Mabilisan lang ito. The answer to your question, inhale and exhale, you have King of Wands, the Empress card, and the Hierophant. At the bottom of your deck, you have the Two of Pentacles. Namimili ka ngayon sa dalawang magkaibang bagay? Or nahihirapan ka mag-decide tungkol sa mga bagay na gusto mong kunin or gusto mong tanggapin? Or hindi mo alam kung paano babalansehin ang buhay mo sa paparating na bagong bagay? Your spirit guides are telling you to be brave now, Capricorn. Maging matapang ka to decide or to make a move or to think hard enough kung ano ba yung gusto mong piliin. Nakita ko dito na meron kang binubuo, meron kang gustong maabot or meron kang gustong makompleto at hindi mo alam kung ano ba yung dapat kong gawin para maganap siya. Sabi dito, meron taong darating sa buhay mo para tulungan ka dito, para paliwanagin ang isip mo, makita mo yung tamang ruta, makita mo yung tamang aksyon, at saka tamang proseso. This person is very generous. Siya yung talaga magpapaalab ng damdamin mo na, sige, gawin ko na. Sige, ituloy ko na to. At huwag kang mag-alala dahil nakita ko talaga, ipapanganak mo itong bagay na tinatrabaho mo ngayon. Okay? It will be fruitful para sa'yo. It will be in your favor. Ang kailangan lang ngayon, paumpisa, mamili ka, mag-decide ka. Kasi nakita ko dito na atras abante ka eh. Paiba-iba ang gusto mo, paiba-iba ang choice mo. Ngayon gusto mo, bukas ayaw mo. May masabi lang yung ibang tao sa'yo, nag-iiba na rin opinion mo, no? So panahon to make up your mind, Capricorn, and choose. Be brave. Ask for guidance. Ask someone in your life to help you, to assist you. Nang sa ganun, mabuo na yan, makompleto na, maipanganak mo na. If the question in your mind is answerable by yes or no, the answer is yes, 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 and yes. Okay? May Hierophant ka dito, may basbas ka, may blessing ka to do this. So do not doubt yourself, fight for what you think is something na valuable, fruitful, and abundant. You have the abundant card here. The Empress card. Mayabong to, successful, at talaga namang prosperous. So, congrats po. Okay? So, Capricorn, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 20 to 26. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.